Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. From Valenzuela to Malolos portion ng North-South Commuter Railway, masasakyan na sa 2027. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Kyle Bullias. Sa darating na 2027, masasakyan na ng publiko ang North-South Commuter Railway mula sa Valenzuela City hanggang sa Malolos, Bulacan. Yan ang tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon sa DZRH News kaugnay ng partial operability ng linya. Ayon kay Dizon, bagamat maayos na ang progreso ng konstruksyon ng NSCR, nananatili pa rin hamon dito ang right-of-way acquisition. Pero ito pong bago nating ginagawa ng Japan, elevated. Yan. At dahil elevated yan, at dahil modernong trend na yan, malaki ang kailangan nating right of way. So, may poste kang itatayong ganon, tapos sa taas lalapad malapad ka sa taas. Pag lalapad ka sa taas, meron kang mga tatamaan. Yes. May mga tatamaan mga building, halimbawa sa mga masisikip na lugar tulad ng San Fernando, ng Angeles. May mga tatamaan dyan, marami tatamaan. Ito ang dahilan kung bakit sa tingin ni Dizon ay hindi kayang matapos ngayong 2028 ang buong linya ng NSCR na may 36 na istasyon mula Clark, Pampanga hanggang sa Calamba, Laguna. Sabi ni Dizon, posibleng matapos ito sa darating pang 2030 hanggang 2031. Sa kabila nito, tiniyak ni Dizon ang commitment para matapos agad ang mga malalaking proyekto na magpapabuti sa sektor ng public transportation. Matatanda ang lumarga na nitong nakaraang linggo ang unang set ng Dalian trains na binili ng pamahalaan sa China noong pang 2014. Mula sa 48 bagon ng Dalian trains, 9 na ang nakakabiyahe sa MRT3 habang posible naman ng patakbuhin ng 6 pang bagon sa susunod na linggo. Sabi ni Dizon, bibigyan niya lamang ng 1 taong deadline na matapos ang assessment at mapatakbo ang lahat ng Dalian trains. Bukod dito, pinag-aaralan din ang posibilidad na magamit ang ibang unit nito sa linya ng LRT1 at LRT2. Samantala, sa darating naman na Biyernes, magsasagawa ng pilot testing ng DOTR sa MRT3 para sa mas mabilis sa paraan ng pagbabayad ng pamasahe sa pakikipagtulungan niya ng GCash at RCBC. Meron silang ilalagay na carousel na yung telepono mo kung may GCash o may Maya o kung anong payment platform, tatap mo na lang. Yung kamukha nung ginagawa mo sa Starbucks o sa 7-Eleven o saan man, di ba? Yung tatap mo na lang. Yun na ang pambayad mo at makakapasok ka na. Dahil pilot testing pa lamang ito, kabilang sa pag-aaralan ng kagawaran kung paano ma-apply rito ang mga diskwento para sa mga mag-aaral, senior citizen at PWD. Matatandang itinaas na sa 50% ang diskwento sa kanila, ngunit maaari lamang itong magamit sa pamamagitan ng pagbili ng single journey ticket. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, DOTR nagpapatupad ng libreng sakay sa mga tren dahil sa patuloy na malakas ng ulan. Ito ay nagpapatupad ng libreng sakay ang Department of Transportation sa lahat ng linya ng tren sa Metro Manila dahil sa patuloy na pag-ulan. Sa abiso ng DOTR, epektibo ang libreng sakay simula alas 12 ng tanghali ngayong araw, saklaw ng libreng sakay ang MRT3, LRT1 at LRT2, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang masigurong ligtas at mabilis na makauwi ang mga pasahero sa gitna ng matinding ulan at pagbaha. Dagdag pa rito, naglunsad din ng libreng sakay sa mga bus at truck ang DOTR katuwang ang Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority para sa mga stranded na pasahero. Simula rin kaninang tanghali, may mga rutang Quiapo hanggang Angono Rizal, Quiapo hanggang Fairview Quezon City, at Loten hanggang Alabang Muntinlupa City, na sasakupi ng libreng sakay ng mga bus at truck. Tiniyak ng DOTR ang buong suporta upang matulungan ang publiko sa gitna ng hindi masamang panahon at matiyak ang kanilang ligtas at komportableng pag-uwi. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.